Labis po ang pagdadalamhati ng mga naulila ng mga biktima ng bus tragedy sa Bontoc Mountain Province. Hindi naman daw malilimutan ng mga nakaligtas ang malabangungot nilang karanasan. Nagbabalik si Haji Rieta. Hindi matatawaran ang dalamhating nadarama ng mga pamilyang naiwan ng mga pasahero sa nahulog na bus sa bangin sa Bontoc Mountain Province noong Biyernes. Di kasi biro ang biglang pagpanaw ng mga mahalina sa buhay. Gaya ni Al Cecilio na bumiyahe pa mula sa Maynila, masundo lang ang bangkay ng kanyang tiyuhing si Marshall Baranda. Isa si Baranda sa 14 na pasaherong nasawi sa malagim na aksidente ng bus. Problema na magbigay nila kami na namatayang kami pa na peperwisyo sa ginagawa nila. Sana man lang yung Florida makipag-coordinate sa bawat pamilya, hindi yung kami naghahabol. Ang iba pang pamilyang nakakausap namin na matyagang naghihintay sa labas ng morgue, tanging pagtangis ang tugon sa amin. Sa Bontoc General Hospital kung saan dinala ang 33 na sugatan, mga umiyak sa sakit na tinamong sugat ang aming nakikita. Ang iba itinutulog na lang ang kirot na nadarama. Ganon pa man ang ilan pilit na bumabangon sa kabila ng trahedya, gaya ng Filipino-Austrian na si Bernhard Bestod na magbabakasyon sana sa Kalinga. It was so fast that you couldn't react in time. I was very conscious. I think everybody was very conscious. And not like a nightmare, just seemed very unreal. Nang puntahan namin ang accident site, halos manindig aming balahibo sa nadatnan namin. Wasak ang bus, nagkalat ang mga upuan, itsurang halos walang bubuhaing pasahero. Si Ferdy Castaneda na isa sa mga naunang tumulong sa rescue and retrieval operation, ikwinento ang nadatnan. Mahihirapan sila sa terrain kasi pakyat, pababa, pakyat. Yung naka-spine board, mahihirapan yung mga taong buhat yung mga pasyente, yung mga injured. Yung buhay, sa patay, halo-halo na. Saka napansin ko pa yung dalawang katawan na nahati na. Mahigit 100 metro ang lalim ng pinagbagsakan ng bus na ito mula doon sa Banawe-Bontoc Highway. At bago nga bumagsak ito ay nagpagulong-gulong pa ang bus kung saan nagkahiwalay ang maraming parte nito gaya nga ng bubong ng bus at ang kanyang katawan. At ang mga pasahero nga tumilapon pa. Sariwa pa kay Emilio Bulaay ang malakas na kalabog ng pagbagsak ng bus na kanilang narinig. Papunta raw sana kasi sila sa bukid kung saan mismo nahulog ang bus para linisan ang lugar na tatamnan sana ng palay. Pero andito sila lahat. Sila yung patay na sa spot. Yan ang huling kinuha namin kasi yung unang-una yung buhay pa. grabe yung ba yung pagkabagsak na itong bus? Grabe. Hustisya ang hiling ng lahat. Gaya ng ilang kaibigan ng komedyanteng si Arvin Tado Jimenez. Siyempre, lalo na napaka-obvious nung nangyari, di ba? Pero parang today, gusto ko lang iuwi siya ng maayos kay Lea, iuwi siya ng maayos sa 4 niyang anak, iuwi siyang maayos sa buong pamilya niya. Just take him home. Gusto lang namin siya iuwi. Para sa mga naiwang kaibigan at mahal sa buhay ng mga pumanaw sa trahedya, nananalangin sila na maging matatag na haharapin ang pagsubok na ito sa kanilang buhay. Mula rito sa Bontoc Mountain Province, Haji Rieta, GMA News.